Magandang araw po. Ito po yung gagawin natin. Magwa-wirings po tayo ng use oils tube. Maglalagay po tayo ng blower. Siyempre ang gagawin natin ay ikakabit natin itong mga wire na to sa jack, kung saan natin isinasaksak yung power, kung saan natin isinasaksak yung adapter ng AC. Yan. So, babalatan natin yung dulo. So, kailangan po kasi ito ay identify natin yung positive at saka negative, kaya iba-iba pong color ang gamitin natin, blue at saka yellow. So ang blue ay siya yung negative at yung yellow ay ayan, yung mataas na tail niyan ay negative yan, kaya doon natin ilalagay yung blue. Yan. Saka itong yellow naman ay positive doon sa mas mababa ang paa niya. So yan. Yan. Sa mas mababa po, positive po yan. Siyempre po hindi po enough na ilagay na lang natin at iikotin yung wire. Kailangan po natin na i-ikon yan, soldahin. So dapat may soldering iron po tayo. Ayan. Ilagay natin na dito sa butas para mahahawakan. Mas madali nating i-solder niya. Ayan o. Ayan. Para hindi po talaga maglo-loose connect. Ayan. Ang DC power kasi ay ganyan siya, bali may polarity. Kaya kapag nagbaliktad ang positive at saka negative, sigurado po hindi po yan iikot. Hindi po yan hindi po yung pa-function. Ayan. So okay na. Ayan. Ngayon babalutin po natin ito. Ayan. So yung blue nasa mataas, yung yellow nasa baba. Ayan. Babalutin po natin yan para okay yung outcome niya. Iwas po sa tawag nito yung short circuit. Ayan. Shrinkable tube po ang gamit natin. Ayan. Siyempre, para mas lalo nating ma-identify, lagyan natin kung available. Pero hindi naman po necessary kasi yung yellow, positive na yon. Yung blue is negative. So, lagyan natin ng black sa yellow, sa blue. Yan. Si yellow is red. Yan po yung nagre-represent na siya. Positive. So ayan, kaya okay talaga. Iwas sa short circuit at saka iwas din sa loose connection kasi full dead. So ganun po yung pagkakabit niyan. Ngayon pagkatapos nito, ipiprepare na natin yung controller at saka yung fan. Yan. Ito po yung fan. Bali Magic po ito na brand, 1.2 amps. Ayan. 12 volts. So alisin natin itong blue. Apat po kasi ang wire nito. Alisin natin yung blue at saka yung yellow. Ayan.
Ang blue kasi is low speed po yan. Tapos yung yellow ay minsan nasa kanyan eh. Parang sa sensor. Kaya hindi po kailangan yung positive negative lang po kailangan natin, yung black at saka red. Kaya na nakakabili po kayo nito, ganito pong gagawin ninyo. Ayan. Ngayon, iikutin natin para hindi naman kalat yung wire natin. Ayan. So ganun po yung gagawin natin para malinis po. Ayan. Ikutin po natin yan. Para hindi makalat. Yan. Wala naman pong problema pag naiikot ito. So, ayan po. Okay na. Ganun po yan siya. At ganun din po itong jack natin ng power source. Ikutin din natin yan para magiging malinis. Yan, okay na. So, ang susunod natin gawin ay ilalagay natin yung controller. Ito po yung controller. Ayan. Dahil 1.2 amps lang yung ginagamit natin na blower. So, okay na po itong 3 amps na controller. So, match na po yan sila. Iba kasi 5 amps ang ginagamit kasi 2.8 po yung gamit nila na blower. So ito, ilalagay na natin yung jack. Female jack. Yan. So, ititrade natin yan para hindi maalis. So time to installation na po kasi prepared na yung mga natin, wirings natin. Yan. Okay, pahigpitan lang po natin yan. Kung sakali naman po na hindi nyo masusundan ito, pwede naman po kayong tumawag sa akin. At kung halimbawa magko-comment ka nyan at ilalagay nyo lang yung mga katanungan ninyo, sasagutin ko po yung lahat ng katanungan ninyo tungkol po sa installation natin ito, sa pagwa-wirings natin. Ayan. At saka lahat po ng mga natin, electronics natin na mga ito ay sa Shopee ko po binibili. So ayan po, makikita nyo may nakasulat na dyan, may motor, may power. Siyempre yung power, doon po natin ilalagay yung source ng saksakan po, yung source ng kuryente natin. O power po yon. Yun yung jack na female. So doon na po natin, kasi may guide naman din po yan. Positive negative din po yan. Kita nyo naman, ngayon identify nyo naman din yung positive at saka negative. Yung yellow po ay positive at saka yung blue ay negative. Lahat po ng ito yung mga controller na ganito, nasa gilid po lahat ang mga negative nya. Nasa gitna po yung dalawa na positive. Yan. Ito naman yung fan natin. Yan. Kakabit natin yan mamaya. Ngayon binutasan ko po sa likuran yan. Yan. Para yan, may butas po yung natin, yung funnel natin na yan. At inilulusot ko po yan. Ilulusot po natin ganoon para yan. Para yung wire nya ay hindi na masyadong kalat sa likuran. So malinis po yung natin. Safety rin po yung wire natin yan. Yan. So positive negative lang po yan. Ngayon po yung tendency po nito, pag nagkabaliktad, yung motor ay nilagay nyo sa power. Tapos yung power nilagay nyo sa motor, hindi po makokontrol. Hindi po makokontrol yung power niya. Taka na lang po kayo bakit hindi humihina. Ibig sabihin po baliktad po. Pag nabaliktad po yan, ay hindi po mapapahinaan yan.
Ayan. So okay na. Yan, naipit yung wire. So tingnan nyo po kung minsan po kasi may ipit yung wire. Yan, okay na siya. Pasensya na po kayo kung medyo maingay kasi naglulun mower yung mga sa kapitbahay natin eh. Yung mga ganun din sa kabila, yung mga big. Ngayon wala po kasi akong lugar na to, timing din. Ayan. So ayan po, okay na. Pasipal lang po natin yung natin paglalagyan ng panel. Yan. Ayan. So, ayos. Ayan, ipapasok lang po natin yan para wala pong lumalabas na wire. Okay, it's time to testing. So, subukan po natin kung okay na po yung fan natin. Ayan. Itong gamit po natin sa itong adapter na to, kan po yan, 3 amps po yan. Yung kan ng to sa mga wifi lang po, 12 volts din po. So ayan na po, gumagana na. Ayan. Ulitin natin para makita ng gusto. Ayan. Bitin po kasi malayo yung saksakan. So ayan. Ayan, papahina, namamatay. Papahinaan. So tama po yung installation natin. Ayan. Okay na. Tago na natin yung wire na yan. So ganoon lang po kasimple. Ngayon ikakabit na natin yung tangke. May tangke po ito. Ayan. Bolt lang din naman po yan eh. Dali lang po yan. So una. Ayan. So lalagyan po natin ng kanyan, tiplon. Para hindi po mag-leak ang oil. So before pa man na ito, pininturahan, naligtas na po yung tangke natin. Clear na po yan, walang wala pong leak yan. So ayan. So ayan, okay na po. Ngayon yung oil level regulator naman po natin ang isusunod natin pagkatapos nito na mahapitan. Ayan. Pasisikpan na naman natin to. Okay na to.
Sa susunod po, yung gagamitin na natin na thread dito ay pwede nyo na lang pong kamayin kasi wing nut po ang gagamitin ko at i-stable ko na po yung yung bolt. Kaya sa next time po kasi wala pa yung order ko. Kaya pasensya na muna sa batch na to. Ayan. Ito na po yung oil level regulator. So lalagyan po natin ng teflon. Mas maganda po pag malagyan natin ng teflon. At saka wala naman pong problema kasi yung teflon po hindi po nasusunog yan. Fireproof po yan. Ayan. Kahit gaano kainit ay talagang lumalaban po yung teflon. Ayan. Ang kuwan lang po natin dyan para hindi po siya, minsan po kasi uusok din yan pag hindi kan. Pero at least testing ko naman po na okay siya kahit na walang teflon. Pero mas maganda po pag lalagyan na lang natin for the safe na lang po. Kaya wala naman pong problema yan. So madali lang po ninyong ikon yan kahit kamay-kamay lang kasi may inilagay po tayong yan yung bakal dyan para madaling mapaikot. Ayan. So nundid na po. Nagagamitan nyo ng tools. Yan po yung kanyan. Yan po yung excess. Tanggalin na natin yan. Yan po yung purpose nan. Ayan. Ganyan lang po. Yan po yung tamang kanya. So kung napansin niyo yung oil level regulator natin ay tuwid na. Bali yung thread na po, yung mill thread ang nakayuko na. So ganoon na lang po yan. Ayan. Ito na po yung finish natin. Ayan. So may padala na rin po na protector ng tubig. Ayan po. Ayan. So ipapatong nyo lang po kahit na gaano kalaki po yung kaldero ninyo. Ilagay nyo dyan na mayroon yan. Kung yung bang expected na aapaw po yung inyong lulutuin. Kung hindi naman po, wag nyo na pong lagyan. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo ang kahalagahan yan mamaya. At ititispire po natin ito at makikita nyo kung ano po yung outcome nya. Ayan, yung naman natin burner ay threaded po din yan. Ayan po, may twisted oil destructor po yan or yung tinatawag na fire enhancer. So ginagamit ko na po yung dalawang yan kasi wala naman po problema. Yan naman po talaga yung trabaho nyan flame enhancer. Talaga naman pong napapagalaw niya yung oil. Ayan po. So okay na, ready na po ito. Ayan. Ito na po yung finished product natin. Kaya kung sino man po yung gustong makabil nito. Ayan po. Ito na po yung may oil regulator. So ito po yung bagong version natin. So magpipreheat po tayo. Ayan. In-speed ko na lang po para hindi na po kayo maboring. Ayan. So ipapakita natin yung function ng oil level regulator at saka itong splash proof, yung bang shield nya. Ano po? So magpapaapaw din po tayo. Ayan. Kung napapansin nyo, pag umuusok yan, ibig sabihin yung burner natin ay tumatama po sa butas ng oil level regulator. So iikutin nyo lang po yan ng bahagya. Pag wala na, yun na po yung tama. Yan po yung apoy nya. So pansin nyo naman. So tama lang po yan na apoy, yung bang pang household, kahit na medium yan. So yung kaldero po na pinili natin ay hindi po gaano kalaki para makikita po talaga kung talagang anong outcome. Kasi kung malaki ang gagamitin natin, hindi na po talaga aabot pa sa apoy niyan. Ayan po. So minabutin po nating mabilis at para makita kaagad yung epekto nito. So yung patak-patak po natin na ginawa dito ay yung halos 3 drops per second. Ayan, kung tingnan nyo paggabi, yan po yung outcome nya. Mainit po talaga yan kasi stainless yan at nakadapo yung puwit sa kaldero. Kaya mabilis din po yung pagkukulo. Punong-puno po yan para makita natin yung pag-aapaw nyan. Ayan po. Ayan Ayan, umaapaw na yung tubig. Ngayon itong din, yung oil regulator natin, tumutulo na rin po yan. So
para hindi uusok yung bumabagsak na oil na mainit, lagyan nyo lang po ng oil, use oil, para pagbagsak niya hindi malalabigan na rin po yung bumabagsak. Tingnan nyo, wala na rin yung usok yan. Kaya yung inilagay po natin na steel wall, kung po yan siya, yan po yung tinatawag natin na arrestor, fire arrestor po yan. So hindi po lalabas talaga yung apoy dyan, at saka hindi rin papasok yung hangin na para apektuhan niya yung klase ng natin, ang apoy ng ating use oil stove. So yan po, try po natin pa yan yung apoy niya. So tama po yan. Ayan. So kung papansinin ninyo, ayan, at yan, tumutulo pa po yung oil level regulator natin. Pumapatak po. At ayan, at talagang nagkuhan na. Umapaw na po talaga. Ayan. So, pansinin nyo, hindi po nagliliyab. At kung minsan man na may nakakasibat din paminsan-minsan, pero yan, pero hindi po as in tulad ng liliham na matatakot kayo, hindi po. So ganun lang po yan. Ayan, sobrang apaw na po yan. Full speed lang po natin para makikita ninyo. So ganun po yung mga natin outcome ng ating ngayon. Use oil stove. So okay, yung constant po ng klase ng apoy, hindi po nagbabago. Ayan, lakas ng kulay. Ayan po, kaya napakainam na pong gamitin ito. May enjoy nyo na po ang paggamit ng use oil stove. Ayan. So tinanggal ko na po yung anti-apaw. Ayan, So ganun po, pag hindi naman aapaw yung luluto